This episode is brought to you by Game Zone. Real player, real game. Welcome mga papa. Ito po si Ingo na may speech impairment at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng Konichi Mates. Si Tristan Ting na mahilig magsabi ng bla bla bla, yada yada yada. So, pasensya na kayo sa mga nakikinig kasi alam na nare-receive namin yung mga comments ninyo. Kagaya nga lagi namin. Oo, para na-acknowledge namin kayo na yun nga may nagsabi, puro daw tayo bla bla bla, yada yada yada. Oo. Sorry sana mag-podcast ka rin para malaman yung pakiramdam ng pagbubuo ng topic at ng content at pagre-record. Tsaka sana hindi ka rin nagba-bla bla bla kapag nag-podcast ka. So, yun. Tsaka salamat yun sa nagsabi dun sa na may speech impairment si Ingo. At least nalaman na niya. Hindi ko masabi sa kanya eh. Okay. Feeling ko kinikim lang ni Tristan for ilang taon na ba tayo nagagawin ito? Mga 1 year? 1 year? Almost 2 years na tayo. 2 years pala tayo. Fan daw siya ng fan siya ng 30-40. Sabi nga niya, fan ako ni Tristan. Gago, kinilig ako ng seryoso Ano talaga? Feel na feel ako. Nagano ba? Biglang nag-tighten up yung balls mo? Yon, tama. Speaking of balls, medyo ballsy yung pag-uusapan natin ngayon. Yun. So, pero shoutout ko lang si Rap Sing Effie May. Salamat. Makinig ka ng Konichi Mates. So, yun. Yun nga, sabi ko nga, ballsy yung magiging usapan natin ngayon. Nag-guest tayo ng resource person. Kasi mukhang ball yung ulo niya. So, kasi ito, lagi nating napapag-usapan yung ng mga lalaki. Well, hindi ito napapag-usapan ng mga lalaki. Pero, parang medyo may tabu. Ewan ko lang And maraming tanong tungkol dito. Kasi gusto natin pag-usapan yung vasectomy, yung pagpapakapon. Tama ang term ba yan? Ito, introduce ko lang si AIDS. Kapitbahay ko nga pala, si AIDS. Yay! Welcome, dito na nakapitbahay ni Tristan. Hello mga papa. Salamat sa pag-invite ulit sa akin dito. Uy, welcome AIDS. Niya dito. At saka si AIDS ang patunay na may kaibigan si Tristan sa Australia. Oo. Pero aala niyo lang wala akong kaibigan. Meron naman, maski pa paano. Meron nagtsatsaga. Pinag-uusapan nga niya kanina pag may nagpunta daw na retarded sa bahay niya Ako yun. So yun. Pero hindi, ito nga. Go. Sige, sorry. Sabi ko sana katulad sinabi mo, Tristan, na ito yung mga topic or mga usapan na hindi natin masyadong pinag-uusapan. So, sa tingin ko, ako muna siguro magtatanong, AIDS. Ano pumasok sa isip mo at nagpa-ganyang procedure ka? Mayroon ka bang nakausap? Kinausap ka ba ni Tristan na, huy pre, sabay tayo magpaano? Kasi napapatuli lang. Oo, tapos si Tristan nag-back out last minute. Hindi. Actually, may 3 factors akong kinonsider bago ko gawin to. Yung first kasi, yung paggamit ng contraceptives. So kami ni Mrs. kasi, 5 years kami before nagka-baby. So within that 5 years, syempre, walang contraceptives yun, di ba? Oo. So nung nagka-baby na kami, yung first namin, after 5 years, and then nasundan yun after 2 years. So within that 7 years, so hindi talaga kami gumagamit ng contraceptives. At hindi na rin kami sanay. So ang ginagawa lang talaga namin, calendar method. Okay. Ang problema lang doon, may mga times kasi na after nung second baby namin na parang parang dad, parang delayed, parang wala pa daw siya. Po. So, yun yung mga scare. Yung pakiramdam mo nung teenager ka. Totoo. Tapos wala pa yung girlfriend mo. Yung pakiramdam. So, yun yung ayokong pakiramdam kasi aantayin mo uli, yung magbibilang ka ng araw, nag-aabang ka na
sana dumating na kasi usapan talaga namin hanggang 2 lang talaga. So nakailang beses ka nagdasal na last na po talaga to, Lord. Ito po talaga. Sorry po, Jesus. Jesus. Last na po talaga to. Hindi na ito gagawin. Madami-dami. Madami-dami. So, yun yung una na ayoko na nung feeling na yun na parang nag-iisip ka na kung magkakaroon pa ng pangatlo. Kasi talagang hanggang 2 lang talaga kami. Mahirap sa ibang bansa. Tapos yung pangalawa, cost of living. Kasi nga, alam ko nabanggit na ni Tristan to dito sa ibang episodes Ang mahal ng childcare dito sa Australia. Pero, di ba subsidized naman ng ano? So, dalawa yung anak namin na pumupunta sa childcare. Nagsabay sila kasi 2 years lang gap nila. So, per kid dito kasi ang bayad, nung kami $129 per day per kid. Okay. So, subsidized siya ng government, 50%, pero ang binabayaran pa rin namin almost $700 per week. Per week? Per week. So, ganun ka parang mahal. bahay na. Kaya so yun yung ang mahal kasi unless mag-stop yung isa sa parents na nag-work, mag-stop para siya mag-alaga ng mga bata. Pucha, 2,800 per month? More or less? Almost 100,000. Nung bago kami dito, ganun Ganun talaga. So, ganun. Oo nga pala. Okay. Ganun kamahal. Kaya sabi ko kay Mrs., hanggang 2 na lang talaga tayo. Parang mahal talaga yung cost of living. Tapos yung pangatlo siguro yun na yung sacrifice ko. Kasi nung nanganak yung Mrs. ko, 2 CS siya So emergency yung una, tapos elective yung isa. Yung pangalawa. Pinag-isip kasi namin ang problema kasi, pag ang babae yung nagpalaygate, mas maraming mga changes sa body nila. May mga hormonal imbalance sila sa katawan na side effect. So sabi ko sa kanya, ito na yung sacrifice ko, ako na lang ako na yung magpapagawa. Kasi feeling ko sa lalaki wala namang gano'ng side effect Mas maraming side effect yung mangyayari sa babae kesa sa lalaki. So yun yung 3 factors na consider ko, and then sabi ko, sige, ready na ako. Yun. So hindi to joint decision. Parang kumbaga ikaw na lang yung nagsabi. Walang sinabi si Carla na magpa-vasectomy ka, AIDS. Wala. Ako na nagsabi sa kanya. Ikaw na nagsabi para hindi na rin siya mahirapan. Kasi ako na lang. Ito, grabe, dakila. Dahil medyo light lang tong topic na to. So, AIDS, ginawa mo bang parang birthday gift sa miss mo yan na, mahal, guess what I bought you? Hindi naman. Nung nag-usap kami na hanggang 2 na lang talaga, sabi ko sa kanya, sige, ako na lang talaga. Ako na lang magpapa-vasectomy kesa siya. So yun. Pero maganda yun dahil ikaw yung nagpa-vasectomy. Kasi mayroon akong kakilala na nagpa-ligate. So after niya mag-CS, mga anak, sinabaya din niya. Na parang sa mga nakikinig, huwag yung gawin yun dahil ang tagal ng recovery nyo. Dahil may CS na kayo, tas niligate pa kayo, sobrang sakit ng abdomen nyo, hindi kayo makakatayo. Ayun yung isa. Totoo yun. Kasi nga, syempre, ba CS siya, pwede naman namin paggawa yun Pero yun yung inisip ko kasi mas mahirap sa kanila. Tapos, mas mahirap. May baby pa. So, maraming mga sacrifices. Mahirap. Tsaka tandaan nyo, kapag nanganak sila, tapos nag-CS, tapos nagpaligate, sino na maglalaban ng mga damit nyo? Sino na magpa-plancha? So, dapat, pa lang, kayo na umako nung isang responsibility. Oo, tama. Tsaka maganda rin nga ito parang kumbaga, pinag-retire na niya yung mga swimmers niya. Marami nang nilango yan So, goodbye little swimmers na to, kumbaga. Pero paano to? Sorry, go, AIDS. Sige, go. Yung procedure, mabilis lang naman. 20 minutes lang, tapos na. Yan nga yung tatanong ko. 20 minutes? Yan nga yung tatanong ko, AIDS. Paano yung, so after nung decision mo, paano yung next step? Kung pumunta ka ba muna sa doktor? Oo, so... Research ka ba? O... Then, nung nag-decide na kaming
Papavasectomy na ako. So, kasi dito sa Australia, GP muna, hindi ka nang pwedeng pumunta kagad sa, parang specialist kasi sila eh. So, GP muna parang general practitioner, tapos i-refer ka sa doctor na mag-vasectomy sa'yo. Tapos from there, bibigyan ka nila ng parang procedure kung anong gagawin sa'yo, anong preparation mo, ganyan. May pamphlet ba sila? Meron silang pamphlet. Tapos na yung mga risk na naka-specify doon. Tapos wala nang, hindi mo na, sabi na pwede pang i-revert, pero mahirap. Kung gusto kong magkaanak uli, mas mahirap yung pagdadaanan ko na ibalik siya kaysa dun sa vasectomy. So, i-lay down naman sa'yo yun. So, i-lay down naman sa'yo. So i-walk through mo naman kami. Sorry. Sige, go. Sabi ko sana, i-walk through mo naman kami kung paano. For example, sabi mo na nag-GP ka, nag-general practitioner. So ano yung mga interview questions, kumbaga? Going to ang interview operation. question dun sa gagawa sa'yo ng vasectomy. Kasi may question dun na kung sure ka na ba talaga na wala ka ng plano magkaanak. Kasi nga, irreversible na, parang mahirap nang ibalik. Tapos, may mga side effect yung iba. For example, nagkakaroon sila ng sperm granuloma. Hindi ko lang kung... Ano yun? Sperm granuloma. Kasi after mo kasing vasectomy, nagpo-produce pa tayo ng sperm. Pero, yung sperm na yon ina-absorb na lang ng katawan natin. Pero yung sperm granuloma, parang magkakaroon siya ng parang naiipon siya instead na i-absorb ng katawan mo, nagiging parang namumuo siya. Naging kaong. Yung nagiging kaong. Yung exactly. Parang gano'n, pero kasi pinutol yung tube eh. So pinutol yung tube, so mamumuo siya dun sa labas ng tube. Mamumuo siya sa loob ng betlog? Parang gano'n? Hindi sa loob. Sa labas kasi yun, di ba? Parang yung eggs mo nandyan, tapos may tube yun. Ito na guys, sa mga Patreon, papakita ni AIDS mamaya yung betlog niya. Ayan, sayang, hindi kayo nag-Patreon eh. Kung nag-Patreon kayo, makikita ninyo. So, www.patreon.com/papapatreon kung gusto niyo makita ang itlog ni AIDS. So ayun lang yung mga risk na i-explain sa inyo. Tapos yung healing procedure after gawin, anong gagawin mo? Yun lang, yung mga nandun. Yung parang pamphlet nila. Pero sorry, balik ulit tayo sa sperm granuloma. Granuloma. So now na naiipon siya, may tendency ba siyang maging mamuo or mamaga or ano yung mga complications nung... Wala namang complication yata yung kasi nasa labas na eh. Kaya lang pag sobrang laki kasi namumuo siya. Pag sobrang laki na, syempre kailangan na tanggalin yun. Ano yung dinidrain? Or... Yung iba, based sa research ko kasi, yung iba kasi grabe nawawala Ayan, hindi na ito. Nawawala naman siya, pero yung iba nagstay doon. So pag nagstay doon, kailangan talaga ng operation para parang cis, tatanggalin lang siya. Ito sa mga naka-video sa Spotify, nag-share ako ng screen, tinignan ko lang kasi kung ano itsura pagka vasectomy, yung itsura. Ganun pala yun. Parang wire lang na pinuputol. Oo, yung parang connection dun sa itlog mo. May puputulin na wire tapos tatahiin. Oo. Akala ko bubuhulin siya. Yung pala talagang snip pala talaga. Pagka binuhol yun, pagka dumami yung sperm mong nandun, baka pumutok. Diba? Parang sa cartoons, di ba? Yung hose, pagka nabuhol, puputok yun. Kaya dito sa Australia, tawag talaga dun, snip, no? Nagpa-snip ka na. Parang gano'n. Yung pala yung tawag doon, nagpa-snip ka na. So far, yun lang yung parang magiging pwedeng maging side effect. Yun lang. Pero other than that, walang epekto sa hormones mo
Ayun, na yun. Buti tinatanong mo. testosterone, na pagka parang after ilang years, yung boses mo, kasi ano na, ganun na yung boses mo. Hindi Wala. ba? Bigla si AIDS. Wala namang side effect. Wala. Yun lang yung mga risks na naka-specify dun eh. Mas konti Ito, talaga yung side effect ng vasectomy sa lalaki kesa sa magpaligate yung babae. Tsaka ito kasi sa totoo lang, yung tayong mga lalaki, eto sa tingin ko sa mga nakikinig ng mga lalaki, habang pinag-uusapan natin yung vasectomy na may puputuling ugat sa itlog mo, nararamdaman natin yung mga itlog natin na pupunta na sa lalamunan natin eh. Or parang medyo, may sensation ka na, parang ang sakit. Na-imagine ko na nga din. Kasi, alam mo, parang yung binti ko, yung gumaganto na ako. So parang, ano ba, AIDS? Kasi tayong mga lalaki, sa mga nakikinig na lalaki, aminin mo man at hindi, tayo yung mga ayaw magpa-check up sa doktor kasi natatakot tayo, baka may masabing hindi maganda or ayaw natin magpa-opera or magpa-snip kasi baka, aminin natin sa hindi, baka masakit kasi. Kasi yung pagbunot nga lang ng ipin, nagsisi ko naisip ko, baka masakit. Ayoko na. Wala, nagpabunot pa rin ako ng ipin. Pero, yun nga, meron tayong ganung hesitation. Hindi ka ba nagkaroon ng ganung hesitation, AIDS? Hindi naman. Siguro dahil buo na loob kong gawin talaga. Yung procedure hindi naman talaga masakit eh. Kasi may anesthesia naman. So, yung injection lang na mararamdaman mo. Pero yung Ayan. Tama. You're asking the right questions, Tristan. So, inject ka sa balls. Sa balls. Sa balls talaga? Pati nga. Grabe. Laki ng balls. Oh my God. Pero first lang yung masakit, yung first needle lang. Kasi syempre ramdam mo pa yun eh. Para kang tinutuli. Yung the rest, hindi mo na mararamdaman. Sa balls, kapag sa imong balls, as in, magpipierce sa mismong betlog or sa skin lang? Hindi, dun sa ano lang siguro. Dun sa scrotum lang. O yun, hindi naman mismo kasi, hindi naman sa ano eh. Sa area lang na yon. Kasi baka sa area lang para mamanhid siya. Para mamanhid lang, para magnamb lang. Ano ba yun, bubuksan? Kasi yung nakita ko sa picture kanina eh. Yung sa loob ng scrotum, may 2 itlog. Tapos merong ugat. Tapos, kaya i-injection na lang yung mismong scrotum para gugupitin yung scrotum. Para mabuksan yung... Hindi. Maliit lang yung wound. Para lang siyang... para laparoscopic ba yung tawag doon pagtatanggalan ka ng stones? So maliit na maliit. Sobrang liit lang yun. Sobrang liit lang niya. Tapos, kasi nakahiga ka, hindi ko naman sinisilip eh. Pero nararamdaman ko parang sinusungkit niya lang yung vase o yung tube, tapos ikakat niya lang. Parang may tugging sensation sa loob. Parang ganun lang. Pucha, tinatag yung betlog. Pero hindi naman, actually, hindi painful yung, hindi na masakit. Kasi after ng procedure, pahinga ka lang konti, tapos mag-drive ka na pa uwi. Hindi ka naman, sa bagay, yung hindi kayo nakatipong nakapalda ka uwi. Hindi. Bagong to. Yung nakaganto ka. Pero yung feeling after ng vasectomy, yun lang yung parang, kasi parang, alam mo yung nag-aantaw dito? Yung, ang tawag doon, yung parang hindi ka makaihi. Parang balisaw-saw. Parang nagbabalsaw-saw ka. So, yun yung feeling after. Kasi siguro namamaga pa, no? Siguro nanibago. So, nagbabalsaw-saw ka. Tapos, may mga conditions yun. Hindi, kasi after vasectomy, bawal kang makipag-sex for 12 days. Kasi may healing process. May healing process kasi syempre. Kasi kinat yun yung tube, di ba? So may sugat. So bawal for 12 days. Tapos, you have to be careful for the next 4 to 5 months kasi pwede ka pang makabuntis dahil meron pa tayong reserve na sperm na pwedeng i-release. So after 4 to 5 months, you have to go sa parang
yung magpapa-recount ka ng sperm mo. So, ayun. Pag na-count na 0 na, ayun, bahala na kayo. Pwede na yun. Only Pops na. Only Pops. Pero bago tayo mag-Only Pops, sa tingin ko, mga Pops, kailangan muna natin magtrabaho. Ayun, Summer Showdown. Ngayong April 25 hanggang June 15 dito lang sa Game Zone. Bisitahin niyo na lang ang kanilang website for more details. Ayun nga, AIDS, Andy Pops. Pero hindi ba pwedeng madaliin mo yung proseso na yun na hindi mo na kailangan? Sorry, parang sounds like manyakis ako, pero hindi ba pwedeng madaliin yung proseso na instead of waiting for 4 months, jakulin mo na lang siya until mag-zero count yung... maubos na. Pwede naman. Pero hindi mo kasi alam kung kailan hanggang hindi ka nagpapakount eh. Tapos ang hirap pa nun, mag-jacks ka dun sa clinic. Oo, yung mag-jacks ka dun sa clinic. Hindi mo pwede mag-jacks ka muna ng 1 linggo sa bahay, tapos saka punta sa clinic, tapos balik ka na lang ulit? Hindi, di mag-jacks ka pa rin nun para bilangin nila. Kailangan nilang i-count. So, kailangan pumunta ng clinic para mag-jacks doon sa toilet. Pero paano yun, Age? Kasi ako hindi ko talaga alam. Kasi pag mag-jacks ka ba sa clinic, ano yun? Sa harap ba ni nurse? Sa harap ba ni doc? Pero ang weird, actually yung weird na feeling kasi alam lahat nila na nag-jacks ka sa toilet. Na-imagine ko pupunta ka lang doon para mag-jacks. Tapos ka, may ka dito. Mag-jack lang ako. Yun talaga. Kaya medyo awkward. Tapos yung napuntahan ko pa, parang basta parang toilet lang siya. Parang syempre hindi ka naman makaupo, diba? Basta parang nag-drug test ka lang sa Pilipinas. Parang ganoon lang yung toilet nila tapos mag-jacks ka doon. Mahirap nun. Ingo, yung kung parang sa Pilipinas, yung may nakabantay sa pinto. Siguradong ikaw. Ang malupit pa nun, dun sa experience ko na yon, kasi syempre nasa clinic ka, di ba? Naririnig mo yung mga dumadaan sa door, yung parang, yung mga kasi naririnig mo yung mga tao habang nagja-jacks ka. Oo, puti, kasi yung iba, sinasabi nila, yung pagkagano, yung may mga sperm count, may kwarto, tas bibigyan ka daw ng mga magazine or may manunood ka ng bold. Yung hindi sa mga clinic na kasi dito, yung mga QML, parang public siya eh. Nagpaano rin kasi kami dati, artificial insemination, kasi 5 years kami before magka-baby. So yung mga private clinic na ganun, meron silang sariling room na parang nasa hotel na uupo ka, may TV, ganyan. Teka lang. Tapos yung nurse nandun, may hawak siyang lubricant. Siya yung gagawa sa'yo. Tapos yung gloves, no? Sinusuot niya. Teka lang, nagpa-IVF kayo? Or nagpa-consult lang kayo for IVF? Hindi, kasi, di ba, 5 years kami before magka-baby. So, nung 4 years na siguro, nagpa-check up kami, tapos nag-try kami ng artificial insemination. Pero low rate lang yung success nun kasi, parang 25% lang. So hindi successful. So pero yung mga baby na, yung mga 2 anak namin, natural yon, natural yun. Nung nakilala ko si AIDS, kakabuntis pa lang nung misis niya nun. Nakilala ko lang siya sa grocery. Tapos nakita ko, yan, pengi Tinanong niya ako, Pilipino Tapos binigay na niya ako ng pagkain. Tapos kinuha ko naman yung binigay niyang pagkain. Tapos yun, doon ko na siya nakilala. Tapos yun pala, yun nga, buntis na yung misis niya noon. Doon niya nakwento nga yan na yung journey nila sa pag-IVF. And tsaka yung alam mo ba sa mga nakikinig, si AIDS, diba, may journey siya sa IVF. Marami rin kwento sa IVF. Meron pa kaming isang kakilala dito na nagpa-IVF talaga. Ayan. Natawag ko nga sa anak niya, super sperm eh. So, kasi sobrang active yung anak nun eh. Kinukonvince ko pa rin silang i-guest. Mahihain eh. Ayun, sama natin pero yun. Si super sperm. Maganda sama natin si AIDS doon para komportable sila. So, yun. Kapitbahay din namin yun.
Grabe. May kaibigan dito. Australia. Alam mo lang, wala akong kaibigan dito. So, ayun, yun lang. Pero, gano'ng katagal na ba yung operation mo, AIDS? 2019. So, 2019. O, 2020. So, 5 years na. Akala ko parang last month ka lang nagpa-vasectomy? Oo, kaya nung sinabi sa akin ni Tristan, parang excited siya na parang, Ingo, may resource person tayo for vasectomy. Akala ko, bagong vasectomy ka, kaya... 4 years na. 4 years ago. 4 years na, matagal na. Tsaka, ang ano ko lang dito, actually maganda nga rin yun na parang take one for the team tayo dito. Kasi nga, pag magpipills, yung babae, yung hormones yan, no? Yung hormones din yan parang pangit daw. Si Luis sabi niya, pangit daw yung pakiramdam nung nagpipills. So, tumigil siyang magpills. Tsaka parang naiiba yung hormones ng babae. Oo. Tapos yun nga, the fact na sila pa yung manganganak na masakit. Kaya na natin tiisin yun yung sa itlog. Pero hindi ko kaya. 20 minutes lang naman yun Tsaka kapag nag-pills yung babae, nababawasan din yung sex drive. Kaya wala din. Wala din. Magpa-vasectomy na lang kayo kung wala naman kayong balak magparami. I think sa Philippines lang kasi medyo tabu, parang may stigma na pag nagpa-vasectomy ka nakakabawas ng paglalaki. Pero feeling ko nung nagpost si Drew Arellano, parang doon lang naging aware yung mga tao na okay lang pala magpa-vasectomy, parang ganoon. Ano pa yun? Kailangan pa talaga artista yung magpo-post na nagpa-vasectomy. O kaya Siyempre, si Alodia Gonsenfiao nga, kung hindi siya naging Alodia Gonsenfiao, hindi maging cool maging gamer. Sa bagay, Ngayon, cool na maging gamer, no? Parang, pero kasi nga, saan ba nanggaling yung kabawasan sa pagiging lalaki ang pagpapabasectomy? Dahil ba kasi hindi ka na makakabuntis? Feeling ko, Feeling ko yun sa procreation kasi. Yung mga iba kasi before, di ba? Parang mag-aasawa ka para mag-multiply. Parang ganun yung reason. Hindi naman laging. Siguro before. Yun nga kasi hindi naman laging ganun na pag mag-aasawa ka dahil lang gusto nyong marami kayong anak Minsan gusto lang ninyo kasing magkasama Totoo. So maganda to, matakil din natin. Pag-sit naman ni Tristan. Hindi naman kailangan lagi. Ex na lang, ganyan. Yeah. Pero ito natakot din ako kasi sa ganyan Dati kasi, yun nga, alam naman natin dito, nababanggit ko lagi dito. Nabanggit ko na ba dito Ingo, sa Tatay Hood, na yung 2 anak ko, hindi talaga sila planned. Sumulpot na lang talaga sila So parang, ang term, iba yung term mo pumulandit lang sila Ayaw, pumulandit. Kasi, pumulandit lang yung 2 kong anak. Kasi, either calendar or withdrawal lang talaga kami dati. I mean, yun. So parang ang nangyayari, since ganun nga yung ginagawa, ayaw na rin tawag dito, contraceptive. Kasi nga pangit na pakiramdam. Kami mismo natatakot na. Ako natatakot na ako Na kasi ayoko magkaroon yung fear na nung high school tayo or nung college tayo na parang shit, delayed yung girlfriend ko. Ayun. Yun yung pangit. Totoo yun. Yun yung ayoko ring feeling. Totoo. Ang pangit sa pakiramdam nun. Tapos pagka nagkaroon na siya, magdadasal ka na. Lord, last na po talaga to. Sana po magkaroon na po siya. So, yun. So, kaya nga parang maganda nga yung sa vasectomy kasi wala, talagang worry-free. Wow, parang Hakuna Matata. Pero para hindi tayo, para maging worry-free din tayo, kailangan din nating maging magkaroon ng financial independence sa pamamagitan ng pag-play ng ad na to. Mahilig
ka ba sa Tong Its o table card games? Tara na sa Game Zone. Sa Game Zone, you play a real game of Tong Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos daily. May dalawang event araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph today. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Gusto mong ulitin, Ingo? Sige. Ulitin natin. 1, 2, 3. Mahilig ka ba sa Tong Its o table card games? Tara na sa Game Zone. Sa Game Zone, you play a real game of Tong Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos daily. May dalawang event araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph today. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pwede pala yun, online Tong Its. Di ako marunong mag-Tong Its eh. So baka matuto na ako pagka tinry ko yan. Tsaka nakakatuwa yung sinabi nung ad na game responsibly. Kasi yung pinakita ni AIDS is pagiging responsible dad. So, Salamat. AIDS, dahil nga nagpa-vasectomy ka a few years back, pinipreach mo ba yan sa mga katulad ni Tristan na, uy pre, okay pala magpa-vasectomy. Blah blah blah. Blah blah blah. May ganung yada. Meron bang ganung? Teka lang Ay sige. Wait lang Bisin sa banggit mo yung blah blah blah. JCR 78, hindi pa ako nagba-blah blah blah mula nung umpisa. Ayan Shout out sa iyo Ayan, go. Ayan. So, ayun nga, it's hindi ko naman pinipreach, pero alam lang nila, aware lang sila na ginawa ko yun. Kung gusto nila ng mas marami information, I'm willing to share yung journey ko sa vasectomy. Pero siguro, masasabi ko lang sa mga tatay, we have an option para hindi naman mahirapan yung mga misis natin. Yan, tama. Oo, parang if you really want to do something for your family, tsaka decided na kayo na hindi na magkakaanak, at ayaw nyo mahirapan yung misis nyo. So, little sacrifice lang natin sa ginawa ng mga misis natin nung nanganak sila. So, ito lang yung share natin sa family natin o sa misis natin para hindi na sila yung mahirapan sa mga contraceptives or kung magpaligate man. Ito lang yung share natin. Kasi sa pain na naranasan nila, nanganganak sila, di ba? Oo. Para tayo, tuli nga lang tayo eh. Tsaka nagawa na nga natin magpatuli para lang wala tayong mga kupal eh. Magpabasectomy na tayo. I mean, wala namang... Pero alam mo, totoo, ako natatakot ako yung vasectomy. Kasi, yun nga, nung dinescribe yung hihiwain ka sa itlog. Tsaka yung hihiwain ka sa itlog. Yung bubutasin yung itlog mo tapos kakalikutin yung loob ng itlog mo. Medyo okay lang ako dun eh. Ang ko kasi, yung fact na maghuhubo ka dun sa ospital, yun ang ko lang. Ngayong adult kasi ako hubadera eh. Hindi ako hubaderang frog eh. So, ngayong adult nahiya ako maghubo. Yun yung ko din nun. Pero yun nga, sabi nga ng kapatid ko, sa medicine naman daw, wala yan eh. Pieces of meat lang daw talaga yung tingin nila sa inyo eh. So, yan din yung sabi sa akin ni Doc Mo eh, nung nagpunta ako sa akala ko naghubad ka sa dermatology. Kasi pinapahubo niya ako eh. Sabi ko, ayoko mo. Ayoko magpapaderma lang ako. Papaderma lang ako eh. Hindi ko hubuan dito. Pero hindi, ako willing to try naman ako dyan sa ganyan, sa vasectomy talaga. Kagaya ng sinabi nga nito ni AIDS, konting sakripisyo lang naman yun para sa mga asawa natin, sa pamilya natin. And of course, yun nga, yung cost of living din. Ang hirap ng magkaanak ngayon. Yun talaga. Especially sa abroad, di ba? Unlike dito sa Pilipinas, kahit sinong kabag-anak mo yung pwede mong tawagan within arm's reach. Basta bigyan mo lang sila siguro pamasahe or kung ano man. So, pwede ka maghanap ng katulong talaga. Madali lang maghanap ng yaya dahil
Madami naman dyan di ba? Relatively mas madali dito kaysa sa inyo. Totoo. Kung nasan kayo, Mahirap, tsaka yun nga, totoo, mahal talaga magastos talaga magka-anak sa ibang bansa. Yun talaga yung reality talaga. Mahirap. Tsaka ito ba, idadagdag ko lang tulad niya, kunyari, yung anak ko 9 na, tsaka 13. Tapos sipin mo, masusundan pa ng baby. Naku. Ako lagi siya sabi, puta, parang nag-reset na naman yung buhay natin. Tapos yung buhay mo na naman, iikot na naman doon sa maliit na batang yan. Baka masipa ako no? Graduate ka magpapalit ka na naman ng diaper, magpupunas ka na naman ng puwet. Parang sa akin, ready na ako magpapunas ng puwet sa mga anak ko Tapos mag-aanak pa ako na pupunasan ko ng puwet. So, hindi na, kumbaga, tama nga naman din na hindi, yung nga, hindi nakakabawas ng pagkalalaki yung magpa-vasectomy and na parang hindi mo naman kailangan magkaroon ng maraming anak para patunayan na na macho Oo. Hindi naman pangalan mo is Ramon Bong Nebriha Senior para para magparami ng anak. Tsaka ako sa nakita ko lang kay AIDS kasi siya lang yung kakilala ko na umamin or nag-come out or nag-share na nagpa-vasectomy. Ay yung vasectomy is talagang choice talaga yan ng family na regardless of age, siguro kung kota na kayo, kung feeling nyo kota na din kayo sa pagkakaroon ng anak, yun siguro yung best time para magpa-vasectomy. Ako nga, to be honest, kung sabi natin, mapunta ako sa politics for some weird reason. Isa yun sa mga batas na isusulong ko. Ipapa-vasectomy lahat ng mga teenagers. 18 and siguro pagdating ng 18 vasectomy yun. Tapos ma-undo lang yung vasectomy pag kasal na sila. Pero yun, mahirap nang i-undo. Ang hirap i-implement, no? Tsaka mahirap na i-reverse. Hindi na... mahirap. Mahirap i-reverse daw. Kasi bubulat-latin yung itlog mo nun, bubulat-latin, tatanggalin yung buhol, tapos pagkukunikin yun, tatahiin ulit yun. At saka not necessarily na mag-flow ulit yung sperm mo pataas. Kasi nasa ilalim, di ba? Pataas yun Nag-flow pataas, upwards, tas palabas. So pag kinat kasi yun, so nagpo-produce ka pero parang hindi ko paano ipupush. Siguro mag-flow pa rin pero mas mahirap yung procedure. Mas mahirap na. Ayun lang. Huwag mo ituloy yung batas mo, Ingo. Iba na lang. Free contraceptives na lang. Pero yun siguro awareness lang yun nga sa mga tatay na meron option kung gusto nila at willing sila at decided na sila na hindi magkaroon ng anak na. So may option na vasectomy. Pero ito nga, so in closing siguro, magpapasalamat lang ako sa pagiging open and honest ng pag-share ng experience ni AIDS. Tsaka sigurado, maraming mga tatay na mapapaisip kung ano yung vasectomy, kung gagawin ba nila to. At sana makapagpa-schedule na kayo sa inyong mga urologist pagkatapos nito. So, yun. Nagpa-kapon ng kanyang betlog. At kung gusto yung mag-share ng mga experiences nyo, punta lang kayo sa reddit.com/r/shadayhoodpodcast. Salamat, mga papa. Tsaka nga, sa dadagdag ko lang, huwag tayo mag-base sa mga chismis lang. Dapat magtanong tayo sa expert kagaya nito ni AIDS. Pumunta siya sa doktor, nagtanong siya kung paano, binigyan siya ng pamphlet, and yun nga, pinag-retire niya ang kanyang mga little swimmers. Empty bullet na lagi.